Ay, kay kaganda ng mga halaman na yan. Oh! Ito talaga yung paborito kong bulaklak ngayon. Ang pansit malabon na hindi kailangan ng kalamansi para sumarap. Kaya't maya kasi nagmimerienda. Kung mabigay sa inyo yung actual na price, kasi paiba-iba yung presyo. Nire-repack na natin siya. Pwede pa itong magstay ng malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Sarap na ito. Nakahanap na kami ng school ni Liam. Hindi kompleto ang Divisoria trip pag wala tayong tusok-tusok merienda. Hi, I'm Chris, a Rakitera homeschooling nanay kay Liam at kasamang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! New level unlock, and I am proud to say na ang mamikis ninyo, from a snake plant killer, kaya ko nang magpatubo ng ugat sa mga ginupit na sanga o mga stems ng halaman. Kaya etong mamikis, every time nagta-travel kami, tapos nakakakita ko ng mga nagtitinda ng mga halaman sa gilid-gilid. Oh my gosh, nagpapatigil talaga ako doon. And buti na lang supportive ang Daddy Justin nyo. Wala rin naman siyang choice. So, lagi ako nagpapabili ng mga halaman na fortunately nabubuhay. Sunflower naman, papaganda ng buhay natin dyan. Nangihinayang ako kasi gusto ko talagang bumili ng marami kaso hindi naman kasya sa likod ng sasakyan dahil napakaraming gamit. Ang goal ko kasi makabili ako ng mga 15 to 20 pots ng what I would like to call Park Bougainvillea. O para alam ko naman kaya akong magpaugat nito. Pero syempre iba pa rin yan, nandyan na siya na nagbibigay ng saya. Tapos ako rin yan, ma'am, pag ano po, naglalaglagan ng buto yan. Tapos dami lang. Opo, yung ano yan. Oh. Tapos ang bulaklak matagal. Ano tawag yan? Silosa, ma'am. O pala yung jobs eh. Matagal talaga. Kaya siya mga hybrid po yan. Wow. Sa ngayon, siguro pipili lang muna ako ng isang paso, ng isang halaman na pwede kong dalhin sa bahay para matest ko lang kung kaya niya yung temperature dun sa rooftop. Kasi yung rooftop namin ay pinagamit sa amin ng landlord, free of charge, libre tubig, libre kuryente. So, ayun, sabi ko nga itatransform ko as mini garden at saka gagawin naming gym yun. Ang dami kong nakikitang magagandang halaman dito. Yun lang talaga kinakabahan ako kasi parang feeling ko mas malapit sa haring araw yung Malabon kaysa dito sa Patagaytay kami nito nung nagpunta kami dito. At eto na nga ang napili ng mamikis nyo kay kaganda. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga Park Bougainvillea na kulay puti. Gandang-ganda ako, ang social-social tingnan. In other news, nakapili na kami, finally enrolled na po si Liam sa bagong homeschool provider. Eto mas mura. Mamikis, ba't ka naman masyadong nagtitipid? Actually, girl, ang kailangan ko lang talaga ay admin work, yung gagawa ng mga records ni Liam na DepEd accredited yung ganon. Pero yung curriculum niya, syempre medyo susundin natin yung matatag ba yun, yung curriculum ngayon sa DepEd. At dadagdagan ko pa ng mga iba pang mga classes, ang mga homeschool subjects ni Liam. Uy, matanong ko nga pala kayo, naka-enroll na ba yung mga anak ninyo? Can you share sa comments kung sa public school or sa private school kayo nag-enroll? And if you have plans na i-transfer sila, kung okay lang i-share sa inyo dun sa comment section. May nakita kasi akong post sa IG, sabi doon, 80% of private school advantage comes from the home. Kasi syempre, kung lahat naman tayo afford, di ba, gusto natin isend sa pinakamagandang private school, pinaka-prestigious na eskwelahan ng ating mga anak. Kasi kadalasan, sa isip talaga natin mga magulang, yun talaga yung may papamana natin sa kanila at saka yun yung advantage talaga yung klase ng pag-aaral at edukasyon coming from a private school. Hindi ko sinishame yung public ha, it's just that minsan kasi hirap mag-aaral sa public. Ako, graduate ako ng public nung high school ako ha. Pero, sinasabi ko sa inyo, ang ganda pa ng turo noon. Ngayon, hindi ko na lang alam. Kasi matagal na rin akong hindi nakapagturo sa public school. Dati nakapagturo ako, pero anong time na nagtuturo ako, parang may mga bagay ako naka-question, nakakaloka. At saka ang hirap na rin magturo at mag-aral sa public kasi sobrang init yung mga facilities. Kailangan na ma-improve. Kaya karamihan talaga ng magulang, mas gusto nila, syempre, yung private school setting, ganyan. Pero alam nyo ba that the school is not the deciding factor daw? Agree kayo doon? Oh wait, chika ko lang. Parents spend years trying to choose the right school. Private ba yan or public? Better teachers, better opportunities. Ayan, kasi it feels like this decision determines everything. Pero according to research, hindi ko alam kung ano research to nabubulol pa siya. Sabi, family environment explains most of the outcome difference. Ito pakinggan nyo, daily structure matters more than the school type and emotional stability impacts performance more than resources.
Alam ko na kung paano gumanda ang ngipin mo. Paano? Ngangat-ngat ka nito. Tignan mo yung ngipin nila, parang naka-braces. Nga nga. Iyo. Isa mo dyan. Wala. Baliw. Tignan mo, dali pakain ka. Kahit mapa-private, mapa-public, or sa kaso namin ni Liam, homeschool pa yan, the advantage is not where your child goes, it is what they experience daily. Two children can go to the same school and have completely different outcomes because of what happens outside the classroom is different. So may mga hidden variable na ganun. Oh, mommies, daddies, listen. A child with strong support at home is more likely to stay consistent with effort, handle frustration without shutting down, and recover from mistakes faster. Private schools can offer you mas maliliit na classes, mas may structure, mas may direct attention. This can support learning, pero syempre, it does not replace what happens at home. Sa public schools naman, they can offer more diverse environments, mas may social complexity, mas may adaptability sa changes. Syempre, this builds different strengths. Pero, neither environment guarantees success. Kasi yung success daw depends on emotional regulation, consistency of effort, and ability to handle pressure. And these are built through daily patterns. Siyempre, we are building a child who can perform, adapt, and succeed in any environment. And patterns built at home matter more than the school itself. Meet my dentist sa Orped Smile, si Dr. Sheila. Siya yung dentist ko nung 3 years old ako. Ngayon, I'm 8. She's removing my tonsil stones. Not sure what caused it. I always brush my teeth naman. Baka lagi na sinisipon ako. Sobrang masakit nung natanggal yung tonsil stones ko. Kahit may numbing pain, masakit pa din. Pero kaya ko to. Kasi bibili ako ng car after. 4 tonsil stones equals 4 cars. Liam! Bring your kid to work day. Thanks. Hi, I'm eating apple and bring your kid to work day. I love watching about cars. Yung favorite ko na pinapanood ay mga cars at saka yung mga crash test. Nanood siya ng mga... Ano yung pinapanood mo, Liam? Why did GM stop selling cars in India? Yan ang mga paborito niyang pinapanood. Car manufacturing videos. Sama mo kami sa summer outing. Meet my drum band mates and my friends. Nag-swimming kami sa private pool malapit lang sa bahay. That was the best part. Nagpa-game si coach na hinahagis niya yung coin doon sa swimming pool. Mabuti kaya kung mag-swim kasi pwede ako magpunta sa may lalim. O yung mga mommies and daddies swimming is often recommended as the first sport ng ating mga anak kasi syempre very practical at saka for safety reasons na din. Kasi hindi kagaya ng ibang sports, yung swimming, hindi na siya pang recreation, di ba? For survival din. Lagi ko ang sinasabi na life skill to kasi syempre it reduces the risk of drowning. Tsaka maliban pa na ang swimming ay isang full body workout. Biruin mo yung muscles niya sa arms, sa legs, sa core, sa back, lahat yun, no, na napapalakas ng swimming. Nai-improve din yung lungs at saka yung heart health. Biruin mo na di-develop yung better breathing control. Ang galing, di ba? Tapos, nakaka-build din ng endurance in the early lives of our children. That's why I love swimming. And doon kami sa Ace Water Spa, nagtitake ng swimming classes. Kakantahan po natin ng Jolly Birthday ang ating birthday celebrant in 3, 2, 1. Meet Allison. Siya yung anak ni Ate Ana and today is his birthday. I love attending birthday parties kasi maraming games. At dahil mahal ang pamasahe pabalik sa Tagaytay, ako ay pupunta na lang sa IKEA kasi meron din naman dito tindahan ng mga halaman. Kaso nung nagpunta ako dito, friends, weekend. Oo, so nuknukan ang dami ng tao, hirap mamili. Ay, tingnan ninyo kung gaano kaganda tong mga halaman na to. Ito, favorite ko tong fern na to kasi medyo sensitive siya alagaan. Ang gaganda, ang kikintab ng mga ano nila, leaves. Tingnan nyo naman yan. Ito, gusto ko tong puno na to At meron pang medyo mas malaki. O, di ba? Nasa halagang 1,000 ata yan. Welcome to my mini garden. Ang galing nitong puno na to. Sobrang resilient niya,
Ito ay halos mamatay na nung nakaraan. Ready na nga ako itapon to. Nagulat ako mga ganyan siya. Nagkaroon siya ng dahon. Namatayan ako ng isa. Actually, tinapon ko. Yung isang ganito. Kasi nagkahalo. So, ayan. Ito na lang yung mga napapropagate ko, di ba? Napapropagate ni ma'am. Tama ba yung English ko? Basta yun. Ito, bigyan na aking mother-in-law. Lalagay ko to dun sa taas. So, maliit lang yung aking garden. Ayan lang. Eventually, magiging malaki yan. Bakit ikaw nakalundo ka? Buhay ka pa ba? Buhay ka pa naman. Are you okay? Eto mga ito, 3 lang ang meron ako. Bumili ako siyam na maliliit na pots nito sa IKEA. Tapos eventually, gumupit-gupit ako kasi humaba. So, naging 4 siya. Originally, silang 3 yun. Eto, ewan ko ba't nagsastruggle. Niripat ko kasi ito eh. Mabuhay ka naman. Oo. Siguro kailangan ba niya ng konting konting tawag dito? Basa lang ng lupa. Pero sige, tubigan natin ng konti. Kasi biglang na-stress siguro siya. Nagdagdag ako ng lupa eh. Alright! Update sa ating rooftop. Ito yung rooftop doon sa side ng bahay ng aming landlord. Ito naman yung doon sa taas ng apartment namin. At pinapalinis ko na. Kukunin daw ng mga landlord, dami nun ah. Kukunin ng landlord yung mga halaman at pots niya dito. So, this will be an empty space. And ito na siya nang nalinis. Are you happy, Liam? Yes, good. Yan na siya. Oh, so much space. Yan yung kabuuan na yan. Yan yung magiging, natin, mini gym greenhouse. Ayan. Hi, Liam. O, di ba mahilig ako magpa-araw? Dahil wala pang ganap sa rooftop, lumabas muna ako. Ako ay naka-scooter pala habang nagtitake nitong video na ito. Yung scooter na mano-mano scooter ni Liam. Ang ganda naman itong Park Bougainvillea na to. Let's give it a moment before I continue telling you some of my thoughts today. Ang hirap mag-scooter. Oo. Kasi tingnan nyo yung dadaanan, friend. Nakakaloka. Gusto ko sanang makapag-vlog ng matino. So, kain na lang tayo. Simulan natin sa malunggay pandesal na matagal ko nang gustong matikman. Sakto, pauwi ako, nakakita ako na nagbebenta, pa-sold out na nga to si kuya. Pero alam nyo, nagulat ako, ang mahal na ng pandesal, 5 piso na yung ganung kalaki. O anyway, may nadaanan pa ako nagtitinda ng Valencia. Kaya na Daddy Justin sa Fairview, turo ng tawag, sa amin Valencia. At eto, pag kayo ay napunta sa Malabon, bisita kayo dito sa Nanay's. Masarap yung pansit Malabon nila dito. Pero disclaimer lang ha, pagkasungit-sungit ng mga tao dito, kasi nakita niyo yan, electric fan lang kasi meron sila. Kaya sobrang init. Take out nyo na lang para happy kayo kasi mahirap mag-dine-in kapag nasusungitan ka. O ayan, i-flex muna natin yung mga binili ko. Isang Valencia, isang puto kanina yung pinakita ko. At saka yung malunggay pandesal na to be honest, nagulat ako na mabango siya. Parang sa isip ko, ang lasa nito dapat pugon. Alam niyo yun, yung medyo maasim-asim, alat-alat. Nagulat ako na sobrang bango nitong tinapay na to. Pero masarap naman siya. O etong serving na to, alam niyo kung magkano? 50 pesos lang yan, friend. 50 pesos lang. At saka, hindi niya kailangan ng kalamansi para sumarap siya. Sobrang nakakabusog yung ganito karaming serving, ha? Sa totoo lang. Pero alam nyo ba, nakadoble ako. Kasi nabitin ako. Ang sarap-sarap talaga niya. Bagay na bagay dun sa malunggay pandesal. So, ito ang ating agahan for today. Uy, let me know kung gusto nyo gumawa ako ng parang food trip or merienda vlog. Yung mga favorite places ko na talagang kinakainan dito sa Malabon. Marami kasing mga simpleng meriendahan dito na nakaka-enjoy talaga puntahan. And nakaka-nostalgic. Oo, kasi may mga naalala akong kinakainan ko nung maliit pa ako. O, yan. Tara, uwi na tayo. Napagod na ako mag-scooter. Ang init-init kasi. Kaya, naka-e-bike na ang mamikis ninyo. My goodness. Meanwhile, dito sa Divisoria, wala masyadong napasada. Pero buti na lang naswertehan kami na may nasakyan kaming jeep papuntang Divisoria. So, ang mamikis nyo, sinama ang Liam. So, usually kami lang dalawang mag-asawa. Pero kasama si Liam. Kasi walang magbabantay today. Siyempre, kailangan natin ng pampalakas. Kakain tayo ng kikiam tsaka ng chicken ball. Ang sarap ng kikiam tsaka chicken ball dito. Ewan ko ba. Sino ba supplier nitong mga ito? Ang mamikis nyo, kukuha tayo ng extra
serving kasi nga may kasama akong bata. Good luck talaga sa amin. Sana talaga magawa natin today yung kailangan natin gawin. And this is just a simple sacrifice para lang makatipid-tipid tayo ng konti sa ating palengke budget. At the same time, makakakain tayo ng masarap na gulay. Tsaka gusto ko rin makita ni Liam kung gaano kahirap yung ginagawa namin ng tatay niya para lang mapakain siya ng masustansya na napakainit dito. Grabe, buti na lang may Jollibee sa kanto. Doon muna nag-intay yung mag-ama. Ako muna ang namili para mapili ko yung mga gusto kong prutas, mapili ko yung mga gusto kong gulay. Sabi ni Liam, Mami, it's so hot in here. Yung mga bata talaga makapagreklamo eh. Sabi ko sa kanya, sinumbat ko na. Sabi ko, oo, kaya kapag ako may pinakain sa inyo, kainin nyo, tingnan mo. Para mabili ko yung ingredients, nakakarawan, naiinitan tayo ng bonggang-bongga dito. As much as I want to support yung mga local palengke dun sa amin sa Malabon, ang pangit kasi ng quality ng gulay doon. Eto na, nabili ko na yung first batch. Sobrang init. So, magpapalit na kami ni Daddy Justin. Ang Liam, yung natipid ko, nagastos na niya na sa burger steak. So, si Daddy Justin yun naman ang bibili ng mga gulay na gusto niya, nalutuin ko. Grabe, no? Yung sakripisyo din ng mga vendors na nandito. Ang hirap, ha? Ang hirap magtrabaho sa ilalim ng ganito kainit na araw. Kaya, kung gusto natin na umasenso tayo, kahit pa paano makaramdam ng konting ginhawa, bumoto tayo ng tama, ha? Wala tayong utang na loob sa mga nagbibigay ng ayuda na yan. Kasi tayong nagpapasahod sa kanila. Tandaan nyo yun. Nagpunta ako ng Dangwa kasi gusto kong mag-florist. Kaso hindi natuloy kasi ang mahal na bulaklak. Ewan ko ba? We've reached that age na ang dami kong gustong hobby. Tapos yung mga hobbies na gusto ko, sabay-sabay gagawin. Okay ka lang, Mami Chris. Hindi ka pa ma-overwhelm nun. Biruin mo, gusto kong matutong mag-floral arrangement. Kaya ako nagpunta sa Dangwa eh. Kaso na-realize ko, ay parang hindi siya pasok sa banga. Sabi ko, what if pagsamahin ko yung flowers tsaka vegetables? So, yun ngayon ang idea ko. Matuto ako mag-arrange ng floral arrangement na may gulay. Gusto ko rin ng sewing machine para matuto ako magtahi ng mga damit-damit at tsaka mag-alter-alter ganyan. Tapos, gusto ko rin ng mini garden para magtatanim ako. Gusto ko rin ng gym para magkaroon ako ng muscles. Ang dami kong gustong gawin. Kasi saan ko naman kukunin yung funds, be? Sa kinikita ko dito sa YouTube, wala na nga akong kinikita dito, sa totoo lang. Uy, machika ko lang sa inyo. I'm not earning anything out of the vlogs that I produce dito sa YouTube kasi abonado pa nga ako. Nakakaloka. Pero knowing na maraming nanonood, salamat ha for showing some love sa mga vlogs ko. Alam nyo yung simpleng views ninyo at saka yung mga comments ninyo. Kahit na yung mga pambabash nyo sa akin, sige, welcome na lang din natin yan. Oo, na-enjoy ko naman kasing gumawa ng mga vlogs na ganito na I will treat it as my digital diary. Oo, nagpo-produce na lang ako ng content dito for the sake of makakapag-keep ako ng digital journal. Kasi iba pa rin talaga na nababalikan mo na video format yung mga memories. Kaya ayun, nasisyahan ako na nakakapag-produce tayo consistently ng vlogs every Monday night. Pag hindi ako nakapag-produce, ibig sabihin nun, maraming ganap sa buhay ng Mami Chris ninyo. Ha? Pagbigyan nyo na ako. Pero i-follow nyo ako sa Instagram, lalo sa Instagram stories. Ang dami kong hanash doon. Baka gusto nyo ng kausap. Oo. Ang sarap nitong gulay na ginawa ko. It can stay fresh sa ref for up to 1 week. Masarap pa siya. I-reheat mo na lang. Hello! O, ayan na, Liam. Ang dami mong veggies. Kita mo yan. Si Liam na nag-vlog na yan. Nire-repack na natin siya. Pwede pa itong magstay ng masarap siya sa ref kahit hanggang mga 1 week siya nandun. Diba? Are you excited? Yes. Ano kakainin natin? Ganito ba tayo? Butter vegetables. Yeah, of course. Thank you for watching.